Hello po mga kababayan, kamusta po kayo? Sana po nasa maayos po kayong kalagayan. Si Kamanong po inyong lingkod ay nagbabalik po at tayo po ay magsama-sama magkomentuhan dito po sa Tambayan mga kabayan. Mag-umpisa na po tayo. Komentuhan po natin. Ito pong mga kumakalat po na pahayag ni Atty. Guanzon sa social media at pinag-uusapan na po ito. At komentuhan po natin mga kababayan at basahin po natin at isunod po natin yung video na ginawa ni dating Pangulong Duterte tungkol po sa Canada. Ito po mga kababayan, basahin po natin ang pahayag po sa social media ni Atty. Rowena Guanzon. Umpisahan na po natin. Yan po mga kababayan, babasahin po natin. Ito po ang balita ngayon. Ano daw po ang balita? Nung panahon ni Digong, ang basura ng Canada na dinala sa Pilipinas ay ibinalik sa kanila. Maanghang na mura lang ang puhunan. Tama po. Ano pa po? Matapos ang ilang taon ay ang basura naman ng Pilipinas na si BBM ang nakarating sa Canada. Ano pa po? Please lang, huwag nyo nang pabalikin o ibalik dito yan. Please lang, huwag nyo nang ibalik dito yan. Atty. Guanzon. Tama po yun mga kababayan. Yung ginawa po ni dating Pangulong Duterte, hindi po ba? Talagang matindi po yun. Mura lang ang puhunan. Kaya nga po ito sinasabi na Atty. Guanzon ay totoo po ito. Mga kababayan, nung panahon ni Digong, ang basura ng Canada na dinala sa Pilipinas ay ibinalik sa kanila. Maanghang na mura lang ang puhunan. Matapos ang ilang taon, ay ang basura naman ng Pilipinas na si BBM ang nakarating sa Canada. Please lang, huwag ninyo nang ibalik dito yan, Atty. Guanzon. At syempre po, ibalik tanaw po natin sa panahon naman po ni dating Pangulong Duterte. Ito po yung sinasabi ni Atty. Rowena Guanzon, na mura lang ang puhunan. Nagbanta ang Pangulo na gigirahin ng Canada kung hindi pa rin ito kukunin ang mga basurang in-export sa bansa. Kinagulat naman ng embalo ng Canada ang pahayag ng Pangulo, lalo tumusad naman daw ang pagresolba sa issue. Umaksyon si Maricel Halili. Patapos na ang briefing kaugnay ng nangyaring lindol sa Pampanga nang biglang magbanta si Pangulong Duterte na magdedeklara ng giyera laban sa Canada. Ang dahilan, ang mga basurang ini-export sa ating bansa. I cannot understand why they are making us a dump site. And that is not the only case in point. Papasunod-sunod yan na pinapadala yung basura sa atin. Well, not at this time. Magkaaway kami na diyan, why natin ang Canada? Will declare war against them. Kaya man natin yan sila. Mula 2013 hanggang 2014, higit 100 container na idineklarang recyclable scrap plastics ang ipinadala ng isang Canadian company sa bansa. Pero ang laman pala nito, plastic bottles, gamit na adult diapers at iba pang basura. 6 na taon na ang nakalipas at nakadalawang bisita na rin sa Pilipinas si Canadian Prime Minister Justin Trudeau. Pero naiwan pa ring nabubulok sa bansa ang basura ng Canada. Kaya ang Pangulo nagbigay na ng taning. I want a boat prepared. I'll give a warning to Canada maybe next week that they better pull that thing out or I will set sail doon sa Canada. Ibuhos ko yung basura nila doon. Yung iba mga 5 truck, ibuhos mo dyan sa Canadian Embassy. Ikinagulat naman ni Canadian Ambassador to the Philippines John Holmes ang matinding pagbabanta ng Pangulo. May positibo na raw kasing development ang pag-uusap ng Technical Working Group ng dalawang bansa. They went to Canada to meet with our Environment Department, with our Foreign Ministry, our Global Affairs. So we are 2 months ago. So that's why, frankly, I was surprised by the comments because we are working closely with the government of the Philippines to resolve this issue.
Tiniyak ni Holmes na porsigido si Trudeau na aksyonan ang problema. I'm not putting Nakita niyo po mga tambay, ilang taon po yun na ginawa nila sa panahon po ni Pinoy. Panahon po ni Pinoy yun, ginawa pong basurahan ng Canada ang Pilipinas. Ang tanong, may kumita kasi. Papayag po ba ang pamahalaan ni Pinoy na tambakan ka ng tambakan ng basura na manggagaling sa Canada na walang kumita riyan? Pero hindi po nag-ubra kay dating Pangulong Duterte. Hindi po ba? Pinabalik niya ang basura ng Canada. At syempre po, may tapang. Nahandun po yung tapang. Matapang. Kaya nga po pinuri siya. Majority ng Pilipino pinuri. Hinangaan si dating Pangulong Duterte ang kanyang tapang at malasakit sa mga Pilipino na ang Pilipinas ay hindi basurahan ng ibang bansa. Hindi po ba? Pero ngayon, ano po ginanti nila sa dating Pangulo na napakahusay at may malasakit sa bansa? Pinatapon. Pinatapon po ng walang kakwenta-kwentang Pangulo sa panahon ngayon. Ibinaon pa tayo sa utang. Hindi po ba? Baon sa utang at isang damuka lang issue ng korupsyon. At wala pang nagagawang maganda sa bansa. Puro pangungutang at pangungurapsyon. Korupsyon. Hindi kaya? Kaya nga sinasabi na Tony Guanzon, yung basura ng Canada ipinabalik sa Canada. Mura lang ang puhunan, mura. Samantala ngayon, sa panahon natin ngayon, matapos ilang taon na nagdaan, yung basura po ay bumalik sa Canada. Yung basura naman daw po ng Pilipinas na tinatawag ni Tony Guanzon na si BBM ay nasa Canada. At wag na raw pong pabalikin yung basura na yan. Di umano. Ayon kay Tony Guanzon. Yan po mga kababayan ang pagkakaiba. At nakita naman po natin, mga kababayan, na ito pong si BBM sa Canada, mga kababayan, ay matindi po ang galit ng mga kababayan natin Pilipino doon po sa Canada. Ito po ang sitwasyon doon, mga kababayan. Yung galit, mga kababayan, dumayo lang doon yata para mangutang di umano at kumain ng Jollibee. Hindi kaya, at syempre po magpasarap. Ito po ang sitwasyon ng mga kababayan natin doon. Galit na galit. Ganito lang pala. Lumabas na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng Jollibee store. Kasabay nito nagsilabasan yung mga nagkikilos protesta dito sa Vancouver, Canada. Kasabay rin ng kilos protesta nila at na-event ni Pangulong Marcos, malakas ang ulan dito sa Vancouver. Sorry. Ang ginigit naman nagkikilos protesta, hindi raw welcome si Pangulong Marcos dito sa Vancouver, Canada. At pinapanawagan nila na mabigyan ng hustisya yun ang nangyaring korupsyon sa Pilipinas. Ayan, hanggang dito sa paglalakad ni Pangulong Marcos, sinusundan siya ng mga nagkikilos protesta. So ayan, hinarangan na ng mga police authorities ng Canada yung mga nagkikilos protesta dito. At yan muna ang pinakahuling update. Nakita niyo po mga kababayan, hindi welcome sa mga Pilipino ang tinatawag pong lupin at bangag ng kanyang ate. Hindi po welcome. Kaya nga nasasabi rin ni Tony Guanzon ay isa pong basura sa ating bansa na yumaman ng yumaman at isang damukal na bilyong-bilyong piso ang napakinabang nila di umano. At patuloy pong pinahihirapan ng sambayan ng Pilipino sa pagka-utang dito, utang doon, di umano. Hindi po ba? Yan po mga kababayan, ang pahayag po ni Tony Guanzon na kinumentuhan po natin at ang sitwasyon po sa Canada kung paano po isinusuka si bangag ng mga kapwa natin Pilipino.
sa Canada. At syempre po, malabong-malabo po sa sabaw ng pusit na kahit po gamunggo o gasin ay mapantayan man lang niya ang nagawang kabutihan sa bansa ng dating Pangulong Duterte na ipinatapon po nila na walang due process. At darating naman po ang panahon, tayong lahat at kung ano po ang itinanim natin ay yun din ang aanihin natin, lalong-lalo po yung karma. Hindi po ba? Kasi sanay na sanay po silang tumira ng pailalim at sanay na sanay po silang mag-trador at maghudas. Hindi po ba? Maraming salamat po sa gusto po natin Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa ating mga subscribers at patuloy nagsusubscribe, sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Thank you po. Shoutout po sa inyo lahat. At shoutout din po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po kay Eric Hershaw from Canada, kay Baby Roman at Ate Isa from Cagayan Valley, kay Jim Aris from United Arab Emirates, Ani Jo, kay Mary Natividad Blinden from Netherlands, Gayat Siena, Tatay Nick from Toronto, Canada, kay Jesus Valdipena, Rolando Guerrero, Mila Yi, Felipe Shapno from Texas, USA, Ma'am Elvis Sermani from North Miami, Florida, USA, kay Mika Ligaspi, Frank Zamora from California, USA, at Romulo de Binagracia from Bacolod City, at Kingston from Hong Kong, Jake Yahud from California, USA, Gina Ray from Berlin, Germany, Julieta Silona from Sydney, Australia. Thank you po sa inyo. Shoutout po sa inyo lahat. At God bless po sa inyo lahat. Ingat-ingat po kayo sa inyong pumapagawa. At tayo rin po mga kabayan, ingat-ingat po at samahan po natin ng pagtitiis. Maraming salamat po. Bye-bye.